Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Magandang araw sa inyo lahat. Isang bagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, Israel nagtayo ng bunker at missile storage sa Pilipinas. China ayaw pumayag na sumama ang Amerika. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Good News Philippines, nasa description ng link na kanyang video. Huwag mo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan ating reaction video. Simulan natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, matapos sabihin ng Amerika na pwede silang mag-escort sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea, China agad na umalma. Ayaw pumayag na sumama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas. Ano naman ang pakialam ng China, mga kabayan, kung kasama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Takot ba sila sa Amerika? Ano sa tingin nyo, mga kabayan? Isang pahayagan sa Pilipinas ipinagkakalat na nawala na raw sa Pilipinas ang Skoda Shoal. Ito daw ay dahil sa maling diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Aba, para lang sa inyong kaalaman, mga kabayan, nasa Skoda Shoal pa rin nakaangkla ang isang malaking barko ng Philippine Coast Guard. Isang patunay na ito ay hindi nawala sa Pilipinas. Israel the best talaga. Mas pinapalakas pa ang Pilipinas. Rafael Advanced System, isang kumpanya ng Israel, gumawa ng bunker at missile storage sa Pilipinas. Nasa 19 ng mga barkong pandigma ng Amerika nakapwesto sa Middle East. Dalawang carrier strike group ng US Navy nakabantay malapit sa Iran. Subscribe ang Good News Philippines. Merong kumakalat na balita, mga kabayan, na inilabas ng The Manila Times na nawala na raw sa Pilipinas ang Sabina o Skoda Shoal ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa balitang ito, nawala na raw ng kontrol ang Pilipinas sa lugar laban sa China. Nawala daw sa Pilipinas ang Skoda Shoal dahil sa maling diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Nako, saan kaya nakuha ng Manila Times ang kanilang source, no, kung bakit nila nasabi to? Malaking kalokohan po to. Wala pong nawawalang ating walang nawawalang teritoryo sa atin. Sa atin pa rin yung mga teritoryo niya. Wala pong isinusuko ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagkakaroon man po ng gusot ngayon dahil sunod-sunod na pangaras ng China, ay hindi pa rin po nakukuha yan ng China. Naku, Manila Times, magpaliwanag kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Fake news yan! Wala daw sa Pilipinas ang Skoda Shoal dahil sa maling diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, totoo bang nakuha na ng China at tinalikuran na ng Pilipinas ang Skoda Shoal? Hindi po, mga kabayan, hindi isusuko ng mga Pilipino ang West Philippine Sea sa mga Chino. Ang totoo nito, nasa Skoda Shoal pa rin ang isa sa malaking barko ng Pilipinas na gawa sa Japan, ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. 4 na buwan na pong nakatigil at nakaangkla ang barko ng Pilipinas sa lugar matapos makita ng Marcos administration ang balaksa ng pagtatambak ng lupa na gagawin ng China sa Skoda Shoal. Tama, kung hindi ginawa yan ni Pangulong Bongbong Marcos, tatayuan na rin ng artificial island yan, ng Skoda Shoal. Diba? Ganun po kabilis mag-isip ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At kaya nga po tayo ngayon talagang dinudumog ng China kasi nga na-intercept natin yung nila dyan, yung balak nila. Isipin nyo tinatambakan na nila ng buhangin para magtayo sila dyan ng artificial island. Ibig sabihin po nito, naroroon po ang presensya ng barko ng Pilipinas dahil sa utos at mandato ng Pangulong Marcos Jr. na walang teritoryong tatalikuran ang kanyang gobyerno. Dagdag pa dito, inihayag din ng nasabing artikulo na hindi daw tutulong ang Amerika sa Pilipinas sa isyong ito. Mali din, mga kabayan, dahil narinig nyo mismo na ang commander ng US Indo-Pacific Command na handa silang samahan ang Pilipinas sa resupply mission. Tama, tayo lang yung makulit Sabi ni Browner na hanggat di pa nagugutom ang ating mga sundalo ro sa Teresa Magbanwa at hindi sila nasa verge ng dying state, kumbaga ay hindi tayo hihingi ng tulong sa US. Pero fake news po yan yung ng Manila Times na yan, yung nasagap nila na yan. Hindi po natin alam kung bakit binabalita nila yon. Pilipino pa naman sila, dapat po kung ano lang po ang tama, ayun lang po sana ang ibalita nila. Kasi po una po pahayagan po sila ng Pilipinas. At sana po maayos po nilang kanilang pagbabalita. Pero na lang po kung sila po ay, alam nyo na,
Nasa Pilipinas ang bola kung papayag tayo sa alok ng Amerika. Yes. Sa katunayan, wala pa man. Umalma na ang China. Ayaw ng China na sumama ang Amerika sa resupply mission ng Pilipinas. Wala pa man. Pinapangulahan na ng China na hindi papayag ang Pilipinas sa alok ng Amerika. Pero sa opinion ko lang mga kabayan, ano naman ang masama kung sasama ang Amerika? Ano naman ang mawawala kung susubukan natin dahil kaalyado natin sila? Ano Tama, walang magagawa ang China kung sasamahan tayo ng US. At actually, talagang G na G ang US no, nasamahan tayo. Tayo lang talaga ang humihindi sa kanila hanggang ngayon. No, sabi nga ni Browner, hindi pa natin sila kailangan. Kaya standby lang tayo sa mga susunod pa pong kabanata ng istorya dito sa West Philippine Sea. ang ibig sabihin ng kakampi, kaibigan, kaalyado kung ayaw nating gamitin ang mahalagang bagay na ito na wala sa iba? Israel mas pinapalakas pa ang Pilipinas. Inihayag ng Israel Embassy sa Pilipinas sa pamamagitan ni Ambassador Elan Floss at Israel Defense Attaché Ras Shabtai ang proyektong kanilang ginawa bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Binisita ng Ambassador at Israel Defense Attaché ang Air Defense Commander ng Philippine Air Force na si Major General Fabian Pedregosa sa Basa Air Base. Masaya ang Israel sa nakita nitong tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Lalong-lalo na ang mga Philippine Spider Air Defense System, ang mga pasilidad para sa pagsasanay. Hindi lang yan mga kabayan, nagtayo din ng bagong bunker at mga imbakan ng missile. Ang mismong Israeli Defense Technology Company, ang Rafael Advanced System dito sa Pilipinas. Kudos po sa Israel, no? Sipin nyo, meron silang kinahaharap na sarili problema nila sa Iran. Pero tumutulong at sumusuporta pa rin sila sa atin sa Pilipinas. Malaking kudos po sa Israel. At syempre, sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, umuulan ng suporta talaga sa ibang bansa sa atin, no? Dahil dito po talaga natin masusubukan o talagang may proof tayo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho. At kasundo niya po halos lahat ng buong bansa, no, sa ibang bansa. Kaya po sobrang kudos kay Pangulong Bongbong Marcos, syempre. Pero po Pangulong Bongbong Marcos, no, nakikisuyo na po kami sa iyo. Sana po payagan nyo na po ang US. Sasamahan tayo sa West Philippine Sea. Kasi po hindi na po makatarungan ng kanyang ginagawa ni Xi Jinping sa atin dyan sa Escoda Shoal. Kasi po sabi na nga po ni Browner, no, hindi po talaga tayo magpapasama sa US hanggat hindi po nadedelikado ang mga buhay ng ating sundalo sa Teresa Magbanwa. Huwag naman po sanang ganun. Kasi po mahalaga po ang buhay at syempre sana po kahit po hindi po ganun ay matulungan po tayo ng US, mag-go signal na po sana kayo. Sana po payagan nyo na po para hindi na po tayo mahirapan na maglayag dyan sa West Philippine Sea. Kahit naabalang Israel sa kanilang pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa Hezbollah, hindi ito hadlang para tulungan ang isa sa mga kaalyado dito, ang bansang Pilipinas. Ayon sa Israel Ambassador, ang kanilang pagbisita sa Basa Air Base ay isang pagpapakita na malakas ang suporta nito sa Pilipinas. Inihayag naman ng Israel na natanggap nito ang 500 delivery ng mga gamit pandigma mula sa Amerika. Kabilang sa mga dumating ay ang mga armored vehicle, missile at bomba, pati na personal protection gear. Sa pagkakataong ito, mas lalong lalakas pa ang puwersa at depensa ng Israel. Kung tulong lang ang pag-uusapan, 2 carrier strike group at iba't ibang bagong pandigma pa ng Amerika ang nasa Middle East sa kasalukuyan. Ayon Nako, samantalahin na nating lahat po ng binibigay ng tulong ng US, no. Samantalahin na natin habang si Joe Biden pa ang presidente ng US kasi po alam niyo naman po, sinabi ko na po sa isang reaction video, no, na baka pag si Trump na ang manalo sa November, baka po magbago po ang isip niya at ang kanyang mga desisyon. Kasi talaga po baka maapektuhan tayo dun sa mga bago niyang desisyon na baka hindi na tayo matulungan, no? Kasi po hindi po natin nahawak ang future. Kailangan po ngayon kung inoopera na tayo ng US na tinutulungan tayo, binubuhos nila ang tulong sa atin, i-grab na po natin ang opportunity. Kaysa naman po tayo yung darating ang panahon na tayo pa magmamakaawa sa kanila na tulungan tayo. Sila po ngayon ay nagkukusa na tulungan tayo. Sana po umuo na po ang ating gobyerno na samahan tayo dyan sa West Philippines. Isipin niyo to, itong Israel, binubuhusan ng tulong. Grabe ang tulong ng US sa kanila. Kaya nga po nag-isip ng mabuti ng Iran. Hindi na po sila umatake. No? Yung mga Houthi, yung mga ano na lang po yung mga talagang umaatake sa Israel. Kasi po alam po ng Iran ang mangyayari sa kanila kasi po nandiyan na ang malalakas na carrier
ng US dyan sa Middle East. Sa impormasyong ating nakalap mga kabayan, ang dalawa sa pinakamalakas na carrier strike group ng Estados Unidos ay malapit lang sa Iran. Sa pangunguna ng Theodore Roosevelt Carrier Strike Group kasama ang USS Michael Murphy, USS Bronx, USS McCain, USS Daniel Inouye, USS Frank Peterson, USS OK. Dami. Nakabackup naman ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group kasama ang 3 pang barkong pandigma ng US Navy. Sa Mediterranean Sea malapit sa Israel, naroroon din ang iba't ibang barkong pandigma ng Amerika. Sa Impapawid naman, ipinakita ng Amerika ang kanilang tunay na lakas. Ayon sa US Central Command, bantay sarado ng armadong F-16 at F-22 ang kanilang area of responsibility. Dagdag pa ng Amerika, mananatili ang dalawang carrier strike groups sa Middle East upang palakasin ang depensa ng Israel at bilang proteksyon na rin ng mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nasa gitnang silangan. We look at global force management, and as we look at requirements around the world in support of our national security interests, we're always taking great care to make sure that we can cover those commitments to include in our priority theater, which is the Indo-Pacific region. And so we have a significant amount of capability there to include a large naval presence. And so in the case of the Middle East, as I highlighted, the Secretary wanted those 2 carrier strike groups to remain in the region for now, to be able to provide us with additional capability and capacity to protect our forces, support the defense of Israel, and also be ready for a variety of contingencies. Grabe na nakakilabot yung sinasabi niya, palakpakan nga natin sila. Alam niyo kung bakit sinabi ko nakakilabot? Kasi sila po ay nagkukusa. Hindi po sila, kumbaga hindi na sila kailangan pa na hingan pa ng tulong. Sinabi niya, di ba, yung support sa buong Indo-Pacific, hindi po nila pababayaan. Pati po sa Middle East, dyan nga po sa Israel. So, nakabantay na po sila lahat dyan, nakasuporta na. Ganun po ang administrasyon ni Joe Biden ngayon. No? Isipin nyo September na, October, November, halos 3 months na lang po mag-e-election na. Kaya samantalahin na po sana natin to dahil baka pagdating yan, pag si Trump nang naging presidente, hindi po talaga natin alam kung anong mangyayari. Kung magiging parehas po sila ng desisyon ng pagsuporta sa mga kaalyadong bansa, hindi po natin masasabi yan. Kaya sana po, uulitin na naman natin, Pangulong Bongbong Marcos, sana po pagdesisyonan nyo na po, nasamahan na po tayo sa West Philippine Sea. Lahat na po ng option po, halos nagawa na po doon. Lahat po ay nache-check po tayo o talagang nai-intercept tayo ng China. Paubos na po, paubos na ang mga supply ng ating sundalo sa Teresa Magbanwa. Pati po yung gas po nung Teresa Magbanwa, mauubos na rin po. Kawawa naman po ang mga naka-station nating sundalo sa Teresa Magbanwa. Kaya sana po magpasama na tayo sa US para po makapag-resupply na po tayo ng payapa dyan po sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. How long do you expect to have this carrier gap? Look, I'm not going to get into deployment timelines for operation security reasons, but the bottom line is we can walk and chew gum at the same time. Sa mga nag-aalala na walang natitirang puwersa ng Amerika sa Indo-Pacific region, don't panic mga kabayan dahil ang Boxer Amphibious Ready Group ay nasa South Korea at ang America Amphibious Ready Group, dala ang mga F-35 ng US Marine, ay nasa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. Alam niyo kung ba't nasabi ni Good News Philippines yun? Di ba nagawa na rin natin ang reaction niyan na inalis po yung nakabantay dyan at dinala sa Middle East? Kasi nga po, walang nangyayari o hindi tayo masamahan ng US Kumbaga nakatenga lang sila doon. Kaya dinala muna nila yung kanilang mga carrier doon sa Middle East kung saan sila kailangan. No? Kaya po ngayon talaga po mag-iisip tayo na baka mamaya niyan, pagdating ng finals, tayo pang magpipumilit o magmamakaawa sa US na tulungan tayo. Baka mamaya bilang pag si Trump na humindi na sila. Kawawa tayo. Naku, masasakop na tayo ng China talaga ng ganun. Diba? Nabubulol na po ako pero sinasabi ko sa inyo na mahirap po magdesisyon si Trump ngayon dahil po sa nangyari rin sa kanya. Baka marami na po siyang naging realization, alam niyo na, muntik na madali yung buhay niya rin. Kaya sana po habang ito po ay maigting ang pagsuporta sa atin ng US, i-grab na po sana natin ng gobyerno natin ang opportunity na matulungan tayo ng US. Total, binubuhusan naman tayo ng tulong, $500 billion at marami pa pong ibang tulong ang ginagawa sa atin at hindi lang po sa atin, pati po sa iba pa pong kaalyado ng US. Kaya grab the opportunity na matulungan tayo ng US. Hindi iiwan ng Amerika ang mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakaladkad talaga tayo sa mga giyera. Yun naman yung gusto naming sabihin, Mr. Chair. Well noted, Madam Chair.
I think that is the same concern. However, we have to point out that the aggressor here is only one actor. That's why I said China is the greatest disruptor of peace in the West Philippine Sea. They have illegally reclaimed areas. They are Tama. claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan. Mhm. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ang ating sarili sa Tama. katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Mhm. Kasi world domination under a new model of international governance ang gusto ng China, Tama. which is a guise for their hegemony, no? Kaya ito, 'di ba? Parang ganito yung gusto sabihin ni Sek Kibo no? Total, ganun din naman kay lumaban tayo, kay hindi sasakupin tayo. Lumaban na tayo, no? Para sa akin, no, sana pwede kayang ang si Sek Kibo ang magdesisyon, no, sa pag-ano sa atin sa US, tapos samahan tayo. Sana sa akin lang po to, opinion ko lang to. Sana wag na po si Browner kasi po yung sinasabi po ni Browner ay para po nakakababa ng moral. Nakita niyo naman po siguro yung reaction video ko na yun, yung sinabi niya. Sobrang lala po nung sinabi niya na yun na kailangan pa pong ano yung buhay ng ating mga kasundaluhan sa Teresa Magbanwa bago tayo hihingi ng tulong sa US. Sana ang DND Secretary, no, si Sek Kibo, sana siya na lang po mag-decide, no? Kasi po makikita rin natin dito kay Sek Kibo, nagigil na rin siya no? Makikita niyo sa mga sinasabi niya na parang ganun po ang kanyang gustong sabihin. governance ang gusto ng China, which is a guise for their hegemony, no? Their dynastic and imperialistic politics. Tama. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. Mhm. We have no intention of claiming our own 9-dash line in the South China Sea. It's far from it. What Yes. we want is our 200 nautical mile exclusive economic zone, the other areas where we have jurisdiction, to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear-hugging us to deal with them solely. Okay pa to si Sek Kibo magsalita Tataas pa yung moral mo, sinabi yan, no? Para sa ating mga citizen, ang 200 nautical miles na yan na ating territory dyan. I-easy natin yan. Hindi buong 9-dash line na parang sinasabi ng China. Hindi buong West Philippine Sea ang ating gustong sakupin. Yung atin lang talaga. Diba? Kasi may kanya-kanya nga tayong teritoryo. Tayo po yung nasa legal dito. Kaya para sa akin po, no, sa sinasabi nito ni Sek Kibo, no, para mas magandang siya na po mag-decide. Kaso hindi po natin alam kung po pwedeng siya yung mag-decide. Kasi po nagsalita lang nga po si Browner, no, na ganoon lang nga po yung na sobrang kahindik-hindik po yung sinabi niya na parang hindi makatarungan, no, na kailangan pang may maanong buhay para talagang humingi tayo ng tulong sa US, no. Ayun lang po, no, sana po nagustuhan nating reaction video. Ano po masasabi nyo sa sinabi ni Sek Kibo? Para sa akin po, no, siya na po sana ang mag-decide para po matulungan tayo ng US kasi po makatarungan pa po ang sinasabi ng ating Secretary Kibo Chodoro. Ingat po kayo lahat. Huwag nyo kanilimutan na mag-subscribe kay Good News Philippines. Nasa description po ang link ng video niya. Huwag nyo rin sana kanilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.